What's up, my fellow MMA super fans? I'm Nisi Casiano, and today we are joined by one of the best strawweights in one championship today. Ladies and gentlemen, makakasama natin, Jeremy, the Jaguar, Miado. Jeremy, Hello. kamusta? And of course, welcome back to the Philippines. Salamat po. Ayun nga, una-una magkamustahan muna tayo. Kamusta? Alam kong hindi tayo pinalad in your last fight. Pero kamusta? Kamusta yung naging sabihin natin proseso ng lahat? Masasabi mo ba na gutom ka ulit or motivated ka na makabawi in your next fight? Okay naman po, medyo stress lang yun sa last fight kasi medyo maraming mali na nangyari, and then siguro dahil din sa dami kong iniisip, wala po ako sa focus nung time. So nakaka-stress talaga nung natalo ko. Pero okay naman po. At always naman tayo motivated po na makabawi, na every fight ready tayo, or kailangan pa ng training para mas gumaling pa po yung mga kailangan i-improve. Ngayon, Jeremy, ano yung mga initial plans mo? Lalo ngayon nasa Pilipinas ka. Ano yung mga balak mong gawin? Especially to rebuild your momentum na nagawa mo. Kasi ganda nung tinahak mo last year kasi coming off a victory ka, heading into the fight against Lito Adiwang. Then nakuha mo yung panalo against Lito. You followed it up with a victory over Daniel Williams, who's at that time the number 5 ranked strawweight contender. Ngayon, ano yung mga plano mo to at least to redeem yourself? Siguro po sa ngayon po medyo nagre-rest po ako konti. Nag-training po ako pero hindi siya everyday, tamang maintain lang po. So pero ang plano ko po ngayon, sana magkaroon ako laban November or December. So babalik siguro akong Thailand para mag-camp ulit kung magkaroon po ako laban. Napag-usapan natin last time na parang naging puspusan yung training mo. Nasa Marok ka and also nasa South Side ka. Do you think na kahit papaano yung setup na yun for you naging beneficial at gusto mo siyang i-maintain in your, sabihin natin, doon sa mga susunod mong laban under one championship? Opo, ano naman po, okay po kasi naging ano rin po, benefits din po sa akin yun kasi sobrang dami kong natutunan, proper training program, yung mga techniques, and then everything po at iba-iba pa. So parang na-adapt ko rin. So kahit dito, nami-maintain ko lang siya kahit paano kasi alam ko na yung gagawin, kung paano gawin yung proper na training, and then kung paano yung mga techniques na kailangan importante i-review lang para sa effective para sa laban. Ganun po. Jeremy, ngayon sa naging laban mo last time, pag-usapan naman natin yung mga bagay na you think na nagawa mong tama in that fight. Overall po, ready po talaga ako doon. Parang mentally lang po, kaso kasi sobrang laki ng problema ko last time na yun. Sobrang wala po ako focus. Pero physically ready po ako. Kasi ready po talaga yung katawan ko, kondisyon ako. Din sa techniques po, yun, medyo ready naman po ako doon. Kaya nakakatayo ako agad doon sa takedown niya. Kumbaga, nakakatayo ako pag na-takedown ako. Pero yun, yung mali doon is nahihirapan po ako dun sa ring kasi maliit Nasanay na ka sa po pala cage. yung size. Or nasanay ka Sa cage, yung takedown defense, mas madali kaysa sa ring kasi sa ring nakakalusot yung kamay sa likod agad. Pero pag mo sa cage, mahihirapan yung opponent na mag-grab ng legs mo pag may cage eh. So isa yun sa mga Pa. factors kung bakit tingin mo hindi ka pinalad in your last fight. Opo. Siguro time niya rin po yun. So, masaya rin ako para sa kanya kasi pag ano niya, night niya yun eh, parang araw niya yun yung laban na yun. So, ngayon, Jeremy, it was announced earlier na ang susunod na makakalaban niya ni Mansur Malakaev is si Joshua Pasio, isang kababayan, isang dating former champion. Ano yung reaction mo nung nalaman mong sila'y magkapares? Maglalaban on October 7
in Bangkok, Thailand at the same venue kung saan ka lumaban last June? Sorry, ano po sir yung iba? Hindi ko po Ano naintindihan. yung naging reaction mo nung narinig mo yung announcement na malalaban si Mansur Malakayev against Joshua Pasio at One Fight Night 15 on October 7 at the same venue kung saan ka lumaban last June? Bali, masaya po siyempre kasi makakabawi tayo. Wala, yan ang unfiltered reaction ni Jeremy Miado, and sa katunayan nga siya yung pinakaunang nag-react dun sa post ko na pa-let's go siya eh. Ikaw, since ikaw ay nagkaroon ng front row seat as to the capabilities ni Mansur Malakayev, ano yung mga nakikita mong strong attributes ni Mansur Malakayev? Unang-una po, masaya po ako kasi nagkaroon ulit ng laban si Joshua Pasio kasi matagal-tagal din siyang nawalan ng laban eh. So, yun. And then masasabi ko sa strength ni Mansur, okay naman siya pero hindi siya gano'n kalakas po eh. Pero ang napapansin ko lang sa kanya is puso niya. Kumbaga kahit kasi nakita mo niyo po yung laban na knockdown ko po siya one time, di ba? Yeah, left hook, tama. Tapos ano po, as in hindi siya titigil. Kumbaga yung pagka-pressure fighter niya, yun lang naman yung ano niya po eh, yung parang nakikita kong strength niya. Kasi parang sugod lang siya ng sugod kahit tamaan siya or hindi, take down siya. Susundin niya yung game plan niya, parang gano'n. Which is kaya naman ni Joshua yun defend, alam ko basta kaya niya po yun. So nakikita mo si Joshua is sabihin natin, mas well-rounded heading into this fight. Opo, mas lamang po striking, wrestling, napatunayan naman Joshua wrestling niya against Brook. And then, yun, wala naman pong ibang tools yung kalaban niya, wrestling lang. Then, yun lang, walang iba. So, parang, tapos conditioning, okay din conditioning ng kalaban. Eh, si Pasio, okay naman yung condition niya eh. Always yan. So, Ngayon ba, ikaw matanong lang kita, of course, syempre, iba yung chapter na ito for kay Joshua Pasio. Nagpalit siya ng training camp, nagpalit siya ng team. Tingin mo ba, dahil sa talent na lang ni Joshua na meron siya, tingin mo masusustain niya yung momentum na meron siya? Of course, syempre lahat bago na nakapaligid kay Joshua. bale, ganun pa rin naman po yung skills andun sa kanya yung lalo nung training siya sa US, nung training sila ni Idol Edward Pulayang. So nag-training sila doon, nakaka-adapt siya ng panibagong and then idea kung proper training. So tapos yung mga kasamahan nila dati sa Team Lakay din po is karamihan mas lumipat na din magkakasama pa rin sila ngayon. So parang hindi naman sobrang maka-effect yun sa skill niya siguro. Mas nag-improve pa po lalo or sa sila kung baka iniba program nila or Ngayon, Jeremy, kung titimbangin natin yung naging laban, of course, ikaw yung nakadaupang panal ni Mansur Malakayev. Lagay na natin, nagkaroon kayo ng date last June. Sa tingin mo ba, ano yung tsansa ni Mansur Malakayev? Tingin mo ba mataas yung tsansa ni Mansur Malakayev o tingin mo mas mataas yung tsansa ni Joshua Pasio na makuha yung panalo heading this fight? 30-70 po. 30% kay Mansur, 70% po kay Joshua. Sa tingin mo, how would things play out in this fight? Paano mo siya nakikita? Pwedeng round 2 TKO or decision po, UD. So ayan fearless forecast ka agad mula kay Jaguar. Ito talaga hindi natatakot na magbigay ng kanyang mga saloobin. Anyway, balik tayo sa iyo, Jeremy. Gaano ka kasaya ngayon na nandito ka sa Pilipinas at ulit at least to take a time off kasi alam naman natin ang tagal mo rin na nasa Thailand, especially nung lockdown. Gaano ka kasaya na nandito ka at least makasama yung pamilya mo?
yung ano po, walang masyadong stress na, walang isipin na visa or something. Hmm. Then siyempre dito po sa Pilipinas mga pagkain, Mm. yun. So, masaya po. Tapos nakapagpahinga rin po ako ng katawan ko kasi more than 2 years po kasi puro training talaga everyday as in Hmm. walang pahinga. Kumbaga once a week lang yung pahinga nung 'pag Mm. walang camp. Tapos sobrang bitin po kasi sobrang abuso po sa katawan. Siguro kailangan din ng katawan ko magpahinga tapos parang yung brain ko rin po yung mentally ko na bumalik yung gigil na mag-training ulit ng tuloy-tuloy parang gano'n po para lumaban, ma-motivate ko lalo. Gusto ko yung ano, yung feeling na gusto ko ma-miss na kailangan ko na mag-training, kailangan ko lalo mag-improve, gano'n po. Medyo natakot ako dun sa pagkain, Kasi baka minsan pagbalik mo nakakaano rin flyweight po, na. sorry sir? Medyo natatakot ako dun sinabi mo sa pagkain. Kasi baka pagbalik mo flyweight na, hindi na strawweight. Ay hindi po, wala. Hindi po ako ano, hindi Oo. po ako talaga bumibili kahit anong kain po, Mm. kahit ano. Pero Mm. maintain ko naman po yung weight ko, hindi ako sobrang Mm. kain, Mm. ano. Ngayon, Jeremy, alam naman natin na nagkakaroon ng, sabihin natin, nagiging mabilis yung takbo ng kalakalan in the strawweight division. Magbabalik si Lito, magbabalik si Joshua, may bago yung champion lumaban ng submission grappling. Medyo ano, fast-paced lahat eh. Ikaw, sino mo napipili mong makalaban? At least makabalik ka ulit in the top 5. Sino yung mga napipisil mong gusto mong makakalaban in the circle or sabihin natin in the ring doon sa inaasam-asam mo or target mong laban later this year? Kasi dati po talaga target ko talaga top 5 eh, yung nasa loob ng top 5 yung gusto ko Mm. makalaban talaga. Kasi unfair nga eh, yung 1. Kasi last 'di ba, naka 4 win streak ako tapos ayaw pa rin nila bigay yung nasa top 5. Eh, si Oo. Mansur hindi nga top 5 eh, tapos biglang number 1 yung Oo. binigay Oo. sa kanya. So, wala lang. Pero Oo. gusto ko po talaga nasa top 5 po, top 5. So, kunyari, ang mga napipisil mo, Bokang Masunaine, Hiroba Minowa, mga ganon, or Gustavo Ballard. Opo, yan sa tatlong yan or else si Banma yung nanalo last time, yung Chinese Mm. Mm. na Oo. bata. Magaling Oo. striker siya. So, kung gusto nila yung magandang laban talaga, pareho kami striker. Mm. Both kami striker. So, magandang laban talaga yun. Pero as sa career ko yung isipin ko, gusto ko pa Mm. talaga top 5, nasa top 5 na How about a rematch with Lito? Ngayon nagbabalik si Lito. Alam naman natin na pareho nyo masasabi na hindi nyo nakuha yung ending na gusto nyo sa laban nyo last in March of opo. 2022. Tingin mo open ka doon for a rematch? Para sa akin po ano, kung hangga't kaya kong iwasan na Pinoy versus Pinoy, Mm. gusto ko po ayaw kong gano'n, eh, Pinoy versus Pinoy. Pero kung bibigay po siya ng 1, wala naman po problema kasi opportunity po 'yun, eh. So, walang Mm. problema po. Tapos hindi pa tapos yung business namin about sa laban. So, Mm. open naman po ako do'n. Wala naman Mm. pong problema. Basta desisyon ng 1, respeto ko po 'yun, always po. Ngayon, ilabas muna natin yung possible na equation na rematch kayo. Gaano ka confident na si Lito ay makakabalik dun sa dati niya nakagawian, at how confident are you na 100% na siyang recovered as an athlete? Ah, Kasi last time po yung sa Southside, yung mga yung bago ako pumunta dun nag-train din si Lito dun mga ilang beses po, eh. So, okey naman daw po yung ano, yung recovery ng knee niya, okey naman po, wala naman po problema. And then sa laban niyang 'to kay Adrian Matiz. Mati Oh, oh. ano po, sa tingin ko mananalo pa rin si Adiwang lalo na dun siya sa Thailand ngayon maayos yung training niya siguro kasi maayos naman po training niya sa Team Lakay. What I mean yung mga training partners niya iba't ibang Mm. ano rin po, iba't ibang Mm. gym galing siguro Mm. kasi Mm. balita ko nagko-cross train po siya, eh. So, Yeah. malaking improvement para sa kanya, iba't ibang style yung Yeah. naa-adapt niya. So, Mm. maano po siya, lalo siya mag-i-improve. Dati na siyang magaling, kumbaga mas lalo siyang gagaling 'pag gano'n yung ginawa niya parang
cross-train, adapt ng mga skills, gano'n. Mm. Ngayon So, naman mas mm, malaking advantage niya yung kay Matias. mm. Ngayon tingin mo anong magiging takbo ng laban na 'to? Ano yung magiging prediction mo for this fight against eto nga, fight, a strawweight fight, later this month against between, Lito Adiwang and Adrian Matis? Oo, masaya rin po ako kasi matagal na po nawala si ano, si Di Lito Adiwang sa laban. So, masaya po ako naka-recover siya sa injury niya and then makakabalik na siya ngayong September. So, masasabi ko po dun, kayang-kaya po ni Lito yun. Kumbaga magandang laban siya as in natuwa ako kasi hello sir? Go ahead. Sige, sige. Bale masaya po ako na ano, na nakita ko yung laban na yun, yung Adrian Matias versus Lito Adiwang kasi matagal ko rin gustong labanan si Adrian kasi striker din po siya, eh. Mm, So, parang hinihingi ko pa siya dati kay si Adrian kasi striker siya. Gusto ko mm, parang ang purpose ko kasi para mapakita sa tao na yung magandang mm, laban. mm, Gano'n po yung gusto ko bawat laro. So, ngayon nakita ko, si Adiwang yung kalaban, striker versus striker mm. din. So, naging masaya po ako dun at masasabi ko mananalo po si Lito Adiwang dito sa laban. Pero Via kung hindi by submission or sa tingin ko submission or decision, yun lang po. mm. Yan parang ibang facet naman ni Lito, parang submission victory. Ayan, talagang ito, ang ganda ng mga takes dapat ni Jeremy eh. Baka kunan mo na ako ng trabaho niyan sa susunod. Anyway, Jaguar, bago tayo magpaalam, baka merong ang message sa mga supporters mo na for sure, nasasabik na makita ko ulit inside the circle. Um, sa mga MMA fans po, patuloy lang natin suportahan ako and then mga Filipino athletes. So manalo man yan matalo, basta ginagawa ng mga athletes or mga fighters yung lahat, paghihirap, pawis, dugo yan sa training para ma-represent lang yung bansa natin. So kahit anong mangyari sa laban na mga susunod na laban ng mga Pinoy, suporta po tayo. Yun lang po. Ayan, yan ang gusto ko kay Jaguar eh. Talagang all-out support for every Filipino na lumalaban on the international stage. Of course, Jeremy, maraming salamat sa oras na binigay mo sa amin and also, we wish you nothing but the best. Opo, salamat sir, ingat po. That's it for all of us here on the MMA Super